Isa din do sa lawyer na nagnotaryo. Oh, ha? Isa din dun sa lawyer na nagsasabi na nagba-notaryo sa akin yan, kaya ibig sabihin nandito pa sa loob ng bansa yan. Eh, mukhang makakasuhan din ho. Ano sabi dito sa isa? Abogadong notaryo sa counter affidavit ni Alice Go, planong kasuhan o sampahan ng kasong kriminal sakaling mapatunayan, no, ito ay nagsisinungaling. Parang narinig ko diyan, parang sa kotse lang, no? Binigay yung ID na ito si Alice Go, et cetera, et cetera. Hindi po ako sure, mga bossing, pero parang ang narinig ko diyan, nasa kotse lang daw tapos binigay yung ID tapos gano'n na, nagnotaryo na, no? Eh, kung nakikipagsabwatan talaga para pagmukain lang na nasa Pilipinas si Alice Go, nako, mga mananagot po talaga itong mga ito. May kalalagyan ho talaga itong mga ito, mga kababayan. Biruin mo, ano? Kung sakali na totoo itong mga ito, mga kababayan, ang daming napapaikot. Oh, ang daming napapaikot ng pera ni Alice Go. Yung ibang mga kababayan natin, mga bossing, nakakalungkot. Para lang kumita ng pera, no, ipagkakanulo ang sambayan ng Pilipino. O, maghuhudas sa bayan ng Pilipinas. Biruin niyo po yun. Parang ang isa sa pinakamahirap gawin ay yung maghudas ka sa bayan mong Pilipinas. Grabe na ho yun, mga kababayan. Lugmok na ang ating bansa tapos meron pang mga tao na nakikipagsabwatan sa mga taong ganito ang gawain. Sa mga taong lalong nagpapahirap po sa bansang Pilipinas, mga boss. Sabi ni Tagalognak TV, Mark watching from California, dami dapat sipain yung abogado na nagnotaryo. I hope it's worth it, lol. Kung 10 million lang bayad sa notaryo, naku, kulang. Nakikipagsabwatan yung iba, no? Kumita lang ng pera. Lorelai DSNR, Alice Go, dapat makulong ng life imprisonment sa Pilipinas. Kaya lang ho, kapag kaganyan, kaya nga ho umalis na din ng bansa yan eh. Kaya nga ho lumabas ng bansa na din yan, mga bossing eh. Kasi alam niya, maiipit na siya. Lalo ho, yung mga siguro, yung mga bumaback up sa kanila, wala na, hindi na sila maback upan. Kaya ang naging solusyon na lang, labas na tayo ng Pilipinas. Labas na tayo ng Pilipinas. Maiipit din tayo dito. Naiipit na yung sumusuporta o yung backup natin. Kaya kailangan lumabas na din tayo ng Pilipinas. Sabi ni Belinda Cruz, mahirap ang maging abogado. Ang buhay nila ay delikado. Kasi tinetegi nila pag di sila papayag sa gusto ng kliyente nila. Problema niya mga yan, ayan. Kung totoo man, no, nakikipagsabwatan lang sila at hindi totoo, nagsisinungaling, may kalalagyan ho sila, mga bossing. May kalalagyan ho sila sa Pilipinas, sa batas ng Pilipinas, mga kababayan. Anyway, yan po yung pangalawa natin topic, no? Dumako ho tayo sa pangatlo. Singson, yan. Singson tatakbo sa Senado. Nako, ito. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Meron pang isang kanta. Inday Sara Duterte. Naalala niyo po yun, mga kababayan. No? Nung panahon na tayo ay talagang grabe, iisa ang pinapaniwalaan natin. Na pagkatapos ho ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos, wala hong ibang papalit kundi ang Vice Presidente Inday Sara Duterte. At tayo naman po mga botante, automatic nang iboboto si VP Sara. Kaya lang po mga kababayan, simula ho, no? Nung nagmautog sila, simula nung wala na simula nung talagang gusto na nilang makuha agad-agad ang power o kapangyarihan bilang presidente, nagulo na po ang lahat. Ngayon, ang ating Vice Presidente po ay naiipit po sa maraming katanungan. Pero mukhang naipit po ang ating Vice Presidente, mga kababayan, doon sa hearing lang, simula po nung tinanong ni Senadora Risa Ontiveros, ano ang nilalaman ng libro?
Nung narinig po natin, mga bossing, na nagsalita ang ating Vice Presidente, no, na ang sagot niya doon sa ano, ang nilalaman ng libro, ang sagot niya ay pumunta sa akin yan noon si Risa Ontiveros, no, para magpatulong na magkaroon ng boto sa Davao. Sabi ko, ang layo nung sagot. Ano nangyari sa Vice Presidente? Tinanong ulit, VP Sara, ang tinatanong lang naman namin is ano ang laman, no, ng libro. Oh. At ang sagot ho ng Vice Presidente ulit, mga kababayan, siguro natatakot si Senadora Risa Ontiveros na makita ng mga magulang ang libro kasi nandun ang aking mukha, no? Natatakot na makita at ako ay iboto ng mga magulang nung makakaano dito, na makakatanggap nito. Grabe ano, sabi ko ano, ang layo talaga ng sagot. So nabuo sa aking isipan, mga kababayan, malamang sa alamang hindi kayang sagutin ng ating Vice Presidente. Hindi niya alam kung ano talaga yung nasa loob ng libro. Kaya po, pumupunta siya doon sa ibang kasagutan para lang may masabing may sagot siya. Ngayon, mga kababayan, sabi ng ating Vice Presidente, inilarawan niya ang kanyang sarili bilang very cordial o bilang very friendly. Hindi daw po plastic na tao matapos ang mainit na sagutan nila ni Senador Risa Ontiveros. Ano po ang masasabi nyo dyan, mga bossing? Very friendly. Nakikita ko very friendly ang ating Vice Presidente. Hindi plastic. Meron tayong isang naging topic no? Na tipo bang, ayan, si Shiro Kansaki. Nagkomento na, hindi plastic? Question mark. Alam ko kung hindi ako nagkakamali, meron tayong naging topic, no, sa ating Vice Presidente na ramdam natin. Ramdam natin yung pagiging plastic ng ating Vice Presidente. Ipaalala nyo nga sa akin, mga kababayan, no? Ipaalala nyo sa akin kung ano yung naging topic natin na yon. No, ang alam ko PBBM. Yan, ganyan. PBBM din yung kanyang ano doon. Kahalubilo o kaplastikan. Hindi plastic, pero nakamaskara. Pero mga kababayan, tingnan nyo ang ating Vice Presidente dito. Mukhang galit.